Ayan, good day mga boss. Nissan Salon nga pala to. Issue nito mga boss, ayan. Ang lakas ng ugong. Kaya dito magpapalit tayo ng front wheel bearing dito mga boss. Ayan. So pagpapalit niyan mga boss, ayan, kasimple lang naman yan. Tanggalin lang yung caliper ng 14mm, tapos pa-slide nyo na lang yung sa taas. Huwag nyo nang tatanggalin yung sa taas mga boss, pwede naman slide yan. Tapos yan, tanggalin lang yung mga pads. Pag natanggal yung pads mga boss, dito naman tayo sa harapan. Ayan. Ikalang lang yung flat screw dyan mga boss, para yan, may pang kontra tayo dito sa pagtanggal ng axle na 32mm. 3/4 nga pala yan mga boss, yung pantanggal dito. Kaya yung panlubak ko, kinontrahan ko lang ng yan screw mga boss. Tapos yan, pwede nga lubakan yan. Siyempre gagamit ako ng tubo dyan dahil may kahigpitan yan mga boss. Ayan. Pag naluwagan na yan, pwede ng kamay yan. Ayan, kung may ganito kayo mga boss, pwede nyong panurin ulit ito kung magpapalit kayo ng wheel bearing. Ayan. Pwede nyong i-DIY, pwede nyong gayahin to mga boss. Ayan, at dito naman tayo sa shock mga boss. May dalawang 17mm yan. Dito hindi kaya ng impact, kaya ayan, niluwagan ko muna ng power handle dito mga boss. Ayan, dyan pwede nang impakan mga boss. Ayan. At sa kabilang side naman mga boss na tie rod, tanggalin nyo muna yung cutter pin nya mga boss, dahil di nyo matatanggal yung 19mm na bolt na yan hanggat nandito yan. Ayan, ang haba nga na nilagay nila cutter pin mga boss. Ayan, tapos pokpok lang mga boss. Wala na kung ano-ano pang gagamitan na special tools dito. Ayan, pokpok lang. Patatanggal nyo na yan. Yan lang yung sinuunang diskarte mga boss. Napa-ball joint, tie rod. Ganyan lang yung proseso ng pagtatanggal namin. Ayan, gisingin lang natin yung tutulog na tie rod na yan. Tapos matatanggal nyo yan. Wala naman mag-damage dyan mga boss. At yan, pwede nang tanggalin yan. Yung dalawang bolt sa mga boss, sa shock. Nasa 20mm, tapos yan. Dito nga, hinila ako sumama pa yung dito, axle mga boss. Ayan, sumama pa natanggal mga boss. Kaya mamaya, lalagyan natin ng lock yan. Yan yung natutulot ng pag-strap lang yung nilalagay sa mga boss, sa CV joint. Ayan, tumatalamsik yung mga grasa sa loob, natatanggal sa pagkakalak. Kaya kung mapapansin nyo, kalat-kalat yung grasa mga boss. Kaya dito may mga special na dito pantanggal. Ayan, dahil di ko natanggal kanina yung caliper holder, ayan, diyan ko na lang tinanggal para matanggal natin yung rotor disc mga boss. Dalawang yan, 19mm mga boss. Ayan, in-impact ko na lang dyan. Ayan, matatanggal nyo na yung rotor disc pag natanggal nyo. Ayan, minanual ko, talagang gastado na mga boss. Ang laki na ng alog niyan mga boss, kaya ayan, talagang palitan na yan. At dito, syempre naman, tanggalin din natin yung lower ball joint para matanggal natin ang buo yan. Kasi dadaan ng machine shop to mga boss, papapress and press out natin. Ayan, 22mm yan mga boss. At dito, kagaya ng sinabi ko kanina, pukpok lang mga boss, sapat na. Wala na kung ano-anong impact. Ayan, pukpok lang yan mga boss. So, tagal na. Dito minanual ko yung ball joint, all goods pa mga boss. Lumalaban pa, matigas. Kaya kung mapapansin nyo mga boss, kalawangan na. Kung madidinig nyo lang, talaga nagbubuhangin na yan. At yung alog, ayan, kung mapapansin nyo. Kabilaan yan mga boss, yung dalawang yan. Ayan, gastado sa kalawang.
Kaya yan, papamissing shop muna natin. At dito yan, nandyan na nga pala mga boss. Kaya yan, nasolusyonan ko na rin yung CV joint na yan mga boss. Ilagyan ko na lang ng alambre yan. Mas matibay pa yan kaysa sa strap na nilagay. Siyempre, unahin natin lagay yung nut ng ano mga boss. Nut ng ball joint kasi hindi nyo na malalagay yan pag pinasok na natin yung CV joint. Ayan, ganyan lang kadali yung prosesong yan mga boss. Tapos para hindi malikot, lagay nyo na yung 2 bolt sa shock. Nasa 20mm yun. Ang lakas ng ugong nito mga boss. Dahil na pag natakbo ng 60 patas. Ayan, tapos lalagay ng spacer muna bago yung nut. Diyan, pinag-impact ko na yan mga boss. Ayan, para mapadali natin yung trabaho. Dahil landahan pa naghihintay mga boss. Katerbe yung gawa ngayon. Lalo't holiday. At yan, syempre naman, pakahigpitan muna natin yung ball joint mga boss. Huwag nyo kakalimutan yan. Lahat ng mga tinanggal natin, paglalagay nyo at paghigpitan nyo ng maayos. Yung tie rod na yan, yung bolt nya na 19mm. Na 19mm yan mga boss. In-impact ko na din yan. Tapos mamaya retight ko lahat yan mga boss. Dahil di ako basta-basta nagtitiwala sa yung back range mga boss. Ito pa rin yung manual natin. At yan, pag naigpitan nyo na yan mga boss, yung ball joint tsaka tie rod, pwede nyo nalagay yan, yung rotor disc nya. Tsaka yan, yung caliper holder na may dalawang 19mm mga boss. Taktika dyan mga boss para malagay nyo ng maayos kung di nyo masentro. Yan, galaw-galawin nyo lang yung holder na yan. Mapapasok nyo na yan. Ayan, at syempre naman kung kanina nasa taas yung flat screw nung naglulubak tayo, ngayon naman nasa ibaba. Diyan, maghihigpit tayo. Yun yung pangontra dyan mga boss. Ayan, diskarte dyan sa paghihigpit at pagluluwag. Syempre naman, tubuan natin yan mga boss. Kailangan yan, mahigpit na mahigpit yan. Ayan, pwede nyo nang tanggalin yan mga boss pag nahigpitan na yan. At kung kanina napansin nyo, wala naman mga cutter pin yan mga boss dito. Syempre, madami din kaming stock na cutter pin kaya lalagyan na natin yan para safety na rin mga boss. Maluwag mo yung nut na yan, di basta kakalas. At yan, lalagay ko lang yung plate ng brake pads. Tapos higpitan na natin yung tie rod. Yung double check nyo lahat yan mga boss. Tapos huwag kakalimutan yung mga cutter pin nya mga boss. Malaking bagay yan. Ayan, tsaka nyo i-double check mga boss. Huwag kakalimutan i-double check lahat yan. Ayan, double check lang lahat mga boss. Lahat ng tinanggal natin para safety na rin na iwas disgrasya. Ganyan lang na yung proseso yan. Tapos pwede na ilagay yung gulong. Ayan, sana po nakatulong sa inyo mga boss.
Salamat po sa panonood. Ingat po kayo.